Okay, so this April, we are having a new series entitled, sabihin nyo nga, Tetelestai. Yeah, siguro kung sa social media, naririnig yung pangalan na yan, nakikita niyo yan sa mga Christian blogs, si King, kapangalan ko si King, hindi ko lang mapilito niya, pero siya ang nagpangalan sa kanyang vlog or sa kanyang video na Tetelestai. So kilala po siya as Tetelestai, pero hindi po yung siya o yung pangalan na yon ang ating pag-uusapan. So actually, the word Tetelestai, this is a Greek word which translated in English as it is finished. It is finished. Actually, ito po ang isa sa yung Tetelestai or it is finished. This is the one, isa sa salita na winika po ng Panginoon sa kanya pong 7 last words bago po siya mamatay. Sabi niya, it is finished. Hindi niya po sinabing, I am finished. Parang iba dating, no? I am finished. Hindi po yon. Ang sinabi po ron, it is finished. Hindi po ito wika ng kalungkutan or pagkasawi or pagkatalo. It is finished. Minsan tayo may ganun tayo. Ay, finished na. Pero ito po, nung winika po ito ng ating Panginoong Yesus, this is a word of triumph. This is a word of victory na sinasabi niya lang, I've done it, natapos ko na, I've won, diba? Naganap ko na, I've met all the requirements that is required by the law and by prophecy. Nagampanan na, natapos na ni Lord yung kanyang mission. Sabihin niyo nga, mission. So napakahalaga. It is finished. Diba? The triumphant word na binigay ni Lord, natapos niya na. Nasana tayo rin, no? Masabi rin natin itong word na Tetelestai. This is a word of victory, a word of triumph. But actually, yung Tetelestai po na yan, if you're going to study sa ating po mga theological books, yung word po na yan, literally, ang meaning po niyan ay paid in full. Yung word na it is finished, ang kahulugan po niyan, the meaning itself is paid in full. Bakit po paid in full? Ibig sabihin lang yan, kadalasan yung word na yun in Greek, ginagamit po siya in a business transaction na kung saan nabayaran niya na ang lahat ng requirements. Sino pa ang di pa bayad dito? Di ba? Di pa makapag-enroll kasi kulang pa ang bayad. So, kailangan makapagbayad na. So, Jesus completed or made a complete payment. Tinapos po ng ating Panginoon yung lahat ng pagkakautang. Actually, siya ang walang utang. Tayo ang may utang sa Panginoon. Tayo ang may kasalanan na dapat bayaran. Pero ang ginawa ni Lord, di ba? Kumbaga sa anak, itabi mo, ako na magbabayad dyan. Di ba, minsan pag lumalabas po tayo, naalala ko si Pastor Joseph, Pastor King, ako na. Di ba? Pero minsan, ang sarap ng pakiramdam kapag sinabi, Pas, ako na. Talaga. Di ba, ibig sabihin, ako na magbabayad, ako na sasagot, ako na bahala dyan. So, Christ made a complete payment para sa ating atraso. Hindi ba masarap pakinggan yun? That Christ paid in full. Hindi ito si Jesus, o sige, sabi ni Jesus, gagawa ako ng paraan para maligtas ka. Hindi po siya gagawa ng paraan. Gumawa siya ng paraan. Hindi ito part ko pero yung part mo, gawin mo rin. May kausap ba ako? Yes, we have a part, pero pagdating po sa kaligtasan, it is all because of God. It is all because of Christ. Wala pong sa atin, walang partnership. Lahat po ng biyaya, yung grace, it is all about God. Amen po ba ron? Because of what Christ had done, doon po sa cross, lahat po ng utang at pagkakasala po natin, bayad na. At sana yun ang maintindihan natin. Minsan maraming Kristiyano ang nananatili, nahihirapan, nagsusumikap. Walang mali sa pagsusumikap. Kaya lang it becomes wrong kapag tayo na yung nag-i-insist na kailangan perfect, kailangan walang mali. Nagiging legalistic tayo kasi we thought na kailangan yung effort natin.
sa kaligtasan. But actually, Christ paid it all. Amen po ba? Binayaran ni Jesus yung ating utang, pero yung utang mo sa katabi mo, kailangan mo pa ring bayaran. Tama ba, Ron? Diba? Christ paid it all, pero yung katabi mo, narinig mo, bayaran mo yan. Diba? Ang utang ay utang. Maliban na lamang kung yung tao na yon, yung kapwa o katabi mo, ay ninilid ni Lord para sabihin sa'yo, Brad, sige na, pinapatawad na kita. Diba? Ang sarap pakinggan po. Ako po, nakaranas po ako niyan. Grabe ang tuwa ko kasi meron po akong pagkakautang sa mother ko. Malaking pagkakautang. Pero sabi niya, King, may utang ka sa akin, di ba? Oo. Huwag mo nang bayaran. No? Di ba? Iba po yung feeling na huwag mo nang bayaran. Talagang grabe. Pero si Lord, iba. Lahat ay binayaran niya sa atin. Our sin in the past, our sin in the present, and even in the future, ay iyon po ay, yan, paid in full. Amen po ba, Ron? Ayan po ang ating tema for this whole month of April. I-discuss po natin yung word na tetelestai or paid in full. Ma-appreciate po natin kung gaano kaganda yung ginawa ng Lord para po sa atin, sa kanyang mga anak. Amen? So this morning, as our first session sa ating series, pag-uusapan po natin ngayon yung katibayan na bayad na at tinanggap na ng Diyos yung bayad na to. Sa tingin niyo, ano po yung katibayan na yon? Ano ang katibayan na tinanggap na ng Lord, ng Ama, yung bayad na ginawa ni Kristo? What is the proof? Anong proof? It is what? Anong proof na bayad? Na binayaran na ni Jesus at tinanggap ni Lord the Father yung bayad. What's the proof na bayad na? Sige, nagbayad na. What's the proof na in-acknowledge ng Ama yung bayad ng ating Panginoon? You know, alam niyo ba yan? What is it? Ano ang bayad? Ano ang proof na talagang bayad na? It is, naghula tayo. It is what we are celebrating today. It is because of Christ's resurrection. Amen. Ayun yung prueba. Ayun yung proof. Ayun yung katibayan na naganap na naganap na, ibig sabihin, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, that is the proof, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Amen po ba ron? Sige po, tayo po muna yung manalangin muli. Lord, thank you God for this morning. We acknowledge your presence. Ikaw po, Panginoon, ang maghari, ang manguna, ang magturo sa amin. Ama, dalangin po namin sa puso po ng bawat isa, Lord, ikaw ang mangusap. Lord, linisin mo, God, ang aming puso, ang aming pag-iisip, God. I-ready mo, God, ang aming spirit to receive your word and let your word come with power and anointing sa bawat isa sa amin, Lord, hanggang sa ma-apply po namin ito at madala-dala namin ito, Lord, habang kami ay nabubuhay. Ama, thank you so much sa iyo, God, ang glory, God, for this service. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Jesus. So, Christ's resurrection, actually, this is the most significant factor ng resurrection na dapat maintindihan natin ay yung 1 Corinthians chapter 15, verse 14. So, sabi po dyan, ang laki, no? Kitang-kita naman. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, diba? Kung si Jesus Christ ay hindi rin muling nabuhay or binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ayan po ang sinabi ni Apostle Paul. If Jesus Christ were not resurrected from the dead, kung di siya nabuhay, sabi ni Pablo, walang kwenta. Walang katuturan, walang kabuluhan yung ating pong pinapangaral, maging sa atin dito. Diba? Walang kwenta yung preaching po ni pastor kung in the first place si Lord ay hindi nabuhay. Diba? Mag-uuwian na lang tayo, wala rin naman mangyayari. Lahat ng pinag-aralan natin sa SFC, sa discipleship, sa encounter, lahat ng yun hanggang sa makagraduate pa tayo, all of those teachings and beliefs are nothing. Bakit? Hoax lang yun eh. Di ba? Fake news. Mali. Bakit?
Kasi yung katibayan at yung katiyakan na lahat ito ay totoo, ay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang gandang basihan nyo kasi walang prophet, walang teacher na nabuhay muli maliban na lang kay Jesus. Kasi maraming religious sa buong mundo eh. May Buddhism, Hinduism, marami pa, o anumang mga Nism na yan, alam nyo na yon. Pero lahat sila ay nagtuturo ng aral. Pero wala isa man doon ang muling nabuhay kahit si Muhammad, di ba? Ay kinikilala na isang propeta, pero tanging propeta na nabuhay ay ang ating Panginoong Jesus. That's why Christianity is so unique. That's why Christianity is so special. Dahil si Jesus lang yung nabuhay na maguli. At ayun yung ating pong katibayan na may kabuluhan at katuturan para sa ating pong pananampalataya. Amen po ba? Diba kung hindi nabuhay si Jesus, yung cross na ating pinapangaral, yung cross is the greatest failure in history. Diba? Hindi ka makakatawid. Wala sa iyo ang cross. Yung pinapanood natin, the crossing, it is nothing. Yung dinedeclare natin cross, it is all a failure kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Amen po ba ron? Diba sinabi ni Jesus, yung kanyang last word, tetelestai. Diba? It is a shout of victory. Diba? Paano kaya sinigaw ni Jesus yun? Tetelestai! Baring, diba? Nakikita natin sa movie, malungkot. Tetelestai. Diba? Pero this is a shout of victory. Actually, this is a cry of victory. Diba, minsan tayo, kung nanonood kayo ng basketball championship game or tennis, diba, kahit si Alex Ayala, nabanggit ko, ng mga fan page, diba, kahit siya ay natalo, pero word-breaking, siya lang yung kauna-unahang nakapasok sa high ranking ng World Tennis Association. Grabe, Kaya minsan kahit talo siya, he shout a cry, but it is a cry of joy. Maging tayo sa basketball, we cry, di ba? Minsan pag nag-champion ka, naiiyak ka. It's a cry of joy. Ganon din po, nung binanggit po ito ng Lord. It is a cry of triumph. Tetelestai! Naganap na, natapos ko na, Lord, ang mission. We won. Panalo tayo. Amen? Kaya minsan tayo po, kung meron man tayong mga problems na hinakaharap or pinagdaraanan, kapatid, sana yung word na ito, yung word na tetelestai, dalhin natin. Amen? We won. Kaya minsan baka namumuhay tayo ng talunan, namumuhay tayo ng malungkot, because siguro naisip natin, eto nararanasan ko, mahal ng krudo, diba? Ang hirap mabuhay. Diba? Lahat na lang na negative na ginagawa natin because we thought we are a failure. But Christ triumphed us all. Ipinanalo tayo ng Panginoon. Bagamat, hindi ko sinasabing hindi tayo makikirutan, hindi ko sinasabing hindi tayo dadanas ng pagsubok, mahihirapan, dadanas tayo. But, rest assured, panalo na tayo. Amen po ba ron? Diba? Panalo tayo. Wala namang hayahay lagi ang buhay Lagi may pagsubok yan. Pero sana matutunan natin, i-advance natin yung ating mindset na tayo ay panalo na. Amen po ba ron? Diba? Tetelestai, paid in full, pero si Lord hindi po siya nanatili sa libingan. Diba? Paano natin nalaman? Because muli siyang nabuhay. Diba? Hindi po yung cheque ay hindi tumalbog, kundi ito ay talagang nabayaran. Diba? Para yung cheque. Assure kita may cheque. Paano mo ma-assure na talagang bayad na? Kailangan pumasok at hindi tumalbog. Kasi minsan may mga nag-i-issue ng cheque. Grabe, daming cheque. Yung puro cheque lang. Pero wala naman palang pondo. Amen po ba? Hindi mo na-deposituhan or kulang ang pondo mo, pero si Lord paid it in full. Amen? Ang validation ng salitang binitawan po ng Panginoon,
natapos na. Nabayaran niya na. Di ba? Sa anong paraan? Sa kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba ron? Palampakan po natin si Lord. Di ba? Lord, salamat. Buti na lang nabuhay ka. Kasi kung hindi ka nabuhay, uwian na tayo. At actually, yun ang naramdaman ng kanyang mga disciples. Di ba? Nung time na si Jesus, bagamat sinabi niya na, pahihirapan ako. Di ba? Mamamatay ako, pero sa ikatlong araw, muli ako mabubuhay. Akala ng mga disciples niya, pinapalakas mo lang loob namin eh. Pero ang hirap po nun, kasi wala namang muling nabuhay eh. Di ba? Drawing ito. Kaya yung namatay si Jesus, yung mga disciples niya, di ba, nagbalikan sa kanyang dating pamumuhay. Nangisda na lang uli, namingwit na lang, nagfishing na lang. Tara, balik na lang tayo sa dati. Ganun po ang Kristyanismo. Di ba? Kung alam natin na si Jesus hindi muling nabuhay, wala pong dadalo rito. Nagdolokohan lang tayo. Pero alam natin na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya that's why we preach, we are bold, we are declaring truth, at minsan kahit nasasaktan tayo, binabash tayo, still, we stand firm in our belief. Amen? Because our Christ, our God is alive. He is risen. Amen po ba? Diba, ang daming post, He is risen sa mga social media natin. Buhay si Jesus. Amen po ba ron? Actually, I just want all of us to go back to the story na kung saan balikan po natin na nung namatay si Jesus, lahat po ay disappointed. Sabihin nyo nga, disappointed. Diba? Nakaka-disappoint po yun. Meron tayong plano, ganda na pinag-usapan natin, tapos namatay ka lang. And you know what? Sa Bible, meron po si Mary Magdalena, si Mary na mother of Jesus, saka si Salome, ay nagdala ng pabango or spices para sa huling sandali man lang, kahit patay na si Jesus, ay mapaglingkuran man lang nila ang isang patay na Messiah. That's their thought, that's their purpose. Patay na si Jesus, we have some spice. Tara, di ba? Angie, Jayshel, Jenny. Di ba? Tatlo sila. Tara, punta tayo sa libingan ni Jesus. That's their purpose, para lang paglingkuran ng isang patay na Messiah. But my question is, are we living our lives as if Jesus is dead? Diba? Sa Tagalog, tayo ba'y namumuhay? Tayo ba'y namumuhay pa na parang si Jesus ay patay? Minsan tayo ganyan eh. Alam natin na si Jesus ay buhay. Pero bakit kung mamuhay tayo, parang wala namang Jesus na buhay? Diba? Kaya mabilis tayong magalit, mabilis tayong mag-react. Kasi feeling natin, wala namang nangyayari. Hindi naman totoo yung Kristo namin. Hindi, diba? Maybe we are living our lives as if Jesus was dead. Jesus is alive, pero bakit maraming Kristiyano? Bakit maraming tao na hindi man lang ina-acknowledge o kinikilala na si Jesus ay Diyos na buhay? Tulad ng mga disciples niya, all of them become hopeless. They're hopeless. Kaya nga doon sa Mark chapter 16, verse 1 to 6, balikan po natin. Basahin po natin. Mark 6, there are 3 women visited the tomb. Sabi dyan, when the Sabbath was past. Dumating na ang Sabbath, si Maria Magdalene, si Mary, na kapatid ni, nanay ni Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint Jesus, anoint Him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. Sabihin nyo nga, tomb. Yan, dati basa ko dyan, Tom. Parang Tom and Jerry. No? To the tomb. Diba? Sa isang libingan, ang tawag po dyan ay tomb. Pero yung libingan nila, hindi po hinuhukay, kundi tinatakpan sa kuweba ng malaking bato. Verse 3, and they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. Sabihin nyo nga, roll back. Yan ang inaabangan natin, di ba? Yung roll back.
Makakatuwa yan. It was very large. Ang laki sana magkaroon ng malaking rollback sa Pilipinas. Maramdaman natin na buhay. Darating yung time, bababa yung mga presyo na yan. Magkaroon ng rollback gaya ng isang malaking bato. Diba, nag-expect sila, sinong tutulong sa atin? Ang laki-laki ng batong nakalagay doon. Pero nagulat sila. Diba? Nakita nila that the stone had been rolled back. Grabe, no? Tuloy natin ang kwento. Verse 5. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. Ba, nagulat sila. Ba't may tao dito? Pero alam natin sa ibang synoptic gospel, yung a man sitting, si Jesus yan. Pero dito hindi pinakilala si Jesus. Pero doon, siyempre hindi masyadong napansin, maaring inaaninag lang na may tao na nakadambit na puti, sitting on the right side. Sabi dyan, verse 6, sabi sa verse 6, and he said to them, do not be alarmed, huwag kayong mapigla. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. Tignan nyo, wala na doon. Baring eto yung lalaki nandito sa kanan. Tignan nyo doon, wala na doon. For he is risen. Wala na siya rito. Sabihin nyo nga, wala na siya rito. Buhay na siya, buhay ng ating Panginoon. Amen po ba ron? Diba? Bakit kaya ganun ang nangyari? Diba? Sa malaking bato, so kung tutuusin, kaya naman gawin ni Lord na tumago siya na hindi nabuksan ng malaking bato eh. Pero bakit nabuksan? Bakit nabuksan? Mamaya masagot natin. Ba't kaya pinabuksan nyo? Kaya niya naman tumagos yun eh. Doon ngayon, yung na-meet niya nga yung mga disciples niya eh. Di ba? Tumagos siya ron eh. Sa pader, tumagos siya para siyang a friendly ghost eh. Ano yung Casper? Di ba? Now, ang tanong natin, ano naman kung muling nabuhay si Jesus? Maaaring kasi sa atin, walang significance sa atin. Actually, maraming blessing or benefits or significance or importance ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ngayon, magbibigay lang po ako ng tatlo lang. Tatlo lang. Parang gusto mong dagdagan. Tatlo lang para mabilisan po tayo. Ano ang significance or benefits nito na malaman natin na si Jesus ay muling nabuhay? Ilan? Tatlo. The benefits of Christ's resurrection. The benefits of the resurrection. Number one, ang unang benepisyo nating mga Kristiyano sa kanyang muling pagkabuhay is we have a new life. Sabihin nyo nga, new life. Yan. Yung pronunciation po niyan, dalawa rin. Pwedeng new, pwedeng new. Bahala po kayo kung British kayo o Amerikano kayo. New life. Okay, Romans chapter 6, verse 14. We buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Para mabigyan ng glory ang Diyos at kasunod nun, we too might walk in the newness of life. Nabuhay muli ang Panginoong Yesus para po raw tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. That's the purpose. Hindi lang for the sake na mabuhay siya, ay nabuhay siya. Hindi po ganun lang po yun. Nabuhay siya for us to walk and have the newness of life. May buhay po tayo. Pero ang tanong, nakikita ba yung newness ng pagbabagong buhay? May buhay pero walang bagong buhay. Si Jesus muling nabuhay para po tayo ay talagang magkaroon ng panibagong buhay. Sino gusto ng bagong buhay? Magbago ng buhay niya, parang sawang-sawa na tayo sa takbo ng problema natin, takbo ng suliranin natin. Maybe what we need is believing that Christ is alive, that Christ is real, para magkaroon tayo ng newness of life. Kapag tinanggap mo si Jesus, binigyan niya tayo ng resurrected life. Nagkaroon ng resurrection po sa buhay po natin. Kung tayo ay kumikilala na sa Panginoon. Ibig sabihin lang po, ang ibig sabihin po ang ating spirito dati
ay patay. Why? Because sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Diba? Our life, we are dead in our trespasses and sin. So lahat ng ginagawa natin, buhay tayo, pero sa totoo lang, tayo ay patay dahil patay ang ating espiritu. Hindi tayo makapaggawa ng tuloy-tuloy ng kabutihan, tuloy-tuloy na tama, because ang totoo po nun, patay pa ang ating espiritu. What we need is to have an encounter with Jesus, ma-encounter natin siya, magkaroon ng regeneration, magkaroon ng bagong puso, bagong espiritu, kasi doon lang magkakaroon ng tunay na bagong buhay. Maraming tao gusto magbago, pero mahirap mangyari yon kapag hindi binago ni Lord ang espiritu niya. Wala pa siyang Spirit of God sa buhay niya para siya ay patuloy na magbago. Amen po ba ron? You are not just a better person, but hindi lang tayo better version of ourselves, but ang sabi ng Bible, ang kailangan mangyari is we have a new creation. Sabihin nyo nga, new creation. Hindi po better version. Kasi better version, bulok pa rin yun, ikaw pa rin yun. What we need is a new creation. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ayun po ang kailangan ng tao para magkaroon ng totoong pagbabago. Amen po ba? Hindi po natin kailangan ng New Year's resolution. Kasi maraming tao hanggang New Year's resolution lang, isang buwan lang yun. Diba? Baka nga isang linggo lang para sa iba yun eh. Amen po ba? What we need is a new creation in us. That Christ, sabi nga yung topic natin last time, in sync, dapat ang Holy Spirit must be in us, with us and in us, for us to live a new life. Hindi lang new version, but a really renewed life. Amen? Ang tanong ko po sa atin, gusto natin ng bagong buhay. Sino dito yung nagbago talaga yung buhay niya nung na-encounter niya or naging Kristiyano siya? Taas ang kamay. O konti. Sino yung nagbago ang buhay niya nung siya ay naging talagang Kristiyano? Marami kasi Kristiyano lang by calling or by name. We are a Christian country. Philippines, sabi nila Christian country. Catholic is a Christian. Diba? Maraming simbahan Christian. Pero yung ba talaga ang Christian? Yun ang tanong eh. Gusto natin ng bagong buhay, kailangan mo maging Kristiyano. Pero ang tanong, minsan tayo kahit Kristiyano na, sino dito yung hindi nagkakamali or hindi nagkakasala dahil Kristiyano na siya? New life, di ba? Ang requirements, ang result, kailangan magkaroon ng new life. Pero ang tanong ko, talaga ba na-experience natin na hindi tayo nagkakasala? Walang ganun. Kahit Kristiyano na po tayo, nakasulat rin naman, di ba tayo ay nagkakasala pa rin. Pero hindi tayo namumuhay or nabubuhay sa pagkakasala. Amen po ba ron? Tayo, kahit pastor na, si pastor nagkakasala pa rin. Pero hindi po ako namumuhay sa pagkakasala. Yung namumuhay, nagkasala ako ngayon, tuloy-tuloy ko na. Nagkasala na pala ako eh. Yung ibang tao, ganyan ang thinking. Nagkamali minsan, tutuloy-tuloy na. It's a deception. Sabihin nyo nga, deception. Mag-ingat po tayo. Minsan tayo nagkamali, pero ang mindset natin, patay si Jesus, kaya patay na rin ang buhay mo. Amen po ba? Pero dahil may Kristo sa puso po natin, we are now putting the interest or putting Jesus as consideration. Amen po ba ron? Naintindihan po ba ako? Ibig sabihin, may point ko lang, we are now putting Jesus' interest in our consideration. Yung gusto ng Panginoon, gusto na rin natin. Hindi lang yung gusto lang natin ang gagawin natin, kundi yung gusto rin ng Panginoon. Ayun yung may Kristo. Amen po ba? Para sa mag-asawa,
Dati wala ka namang asawa, yung decision mo lang bilang binata. Pero dahil may asawa ka na, lahat ng decision mo ngayon, kasama na sa consideration mo yung iyong asawa. Amen ba ron? O ang decision pa rin, hindi ako lalaki, ako dapat masunod. Yes, ikaw ang masusunod, pero dahil nag-asawa ka, you are still putting your wife's interest to your consideration. May kausap ba ako? Bago ka sumagot sa iba, bago ka mag-yes sa dabarkads mo, ang dapat bilang mag-asawa, mag-uusap muna kayong mag-asawa. Tama po ba ron? Tama? Bagamat tayo mga lalaki, we decide tayo ang final say, pero hindi natin isinasantabi, winawalang kwenta, winawalang bahala, yung interest ng ating asawa. Tayo ang magdi-decide pero ipapaalam mo sa kanya. Honey, etong sitwasyon, pero eto gusto kong mangyari. Pakinggan mo siya, baka may gusto siyang isuggest, sabihin, pero at the end of the day, consider natin siya at magdi-decide tayo bilang padre di pamilya. Amen po ba ron? Wala na akong kakampi. Amen? So the same with our new life with God. Hindi lang tayo nagdi-decide na lang sa ganang atin, kundi kinukonsider na rin natin yung interest ng Diyos. Bakit? Kristiyano ka na eh. Diba? Hindi, you are not on your own. You are bought with a price. Yung resurrection ni Kristo, kasama yon yung interest na rin ng ating Panginoon. Amen po ba ron? Yung ating pagdalo sa simbahan, hindi lang tayo dumadalo dahil na-invite lang tayo. Pag hindi tayo na-invite, hindi tayo pupunta. Pero once you have renewed or nakipag-isa tayo kay Kristo, nagkaroon ka ng encounter with God, kahit hindi ka i-invite, i-consider mo na, hindi mo na kinikonsider lang yung nag-invite sa'yo. You are not considering the interest of God, the interest of Jesus. Dadalo ka kahit hindi ka ini-invite kasi you belong here. Sabi nyo nga, you belong here. Belong ka rito kahit hindi ka i-invite. Amen? Ang paglilingkod ba ngayon, voluntaryo na. At meron ng sakripisyo. Na dapat naglalaba ka ngayon, dapat nasa vitamin C ka pa, pero now you are here. Nandito ka ngayon. Tama? Alam natin, April, summer days, vitamin C. Gusto natin maranasan yan. Pero now, dahil meron tayong, ang interest natin, hindi lang interest natin, bagkus yung interest na rin ng Diyos. We volunteer, may pagkukulang, meron hindi nagagampanan, we volunteer. Pastor, ako na po dyan. Pastor, support po ako dyan. May konting sakripisyo. Amen? Hindi lang tuwing mahal na araw tayo nagsasakripisyo. Marami kasi tuwing mahal na araw lang nagpa-fasting, diba? Deboto, pagka-uwi. Diba? Marami gano'n, naiiba. Walang, diba? Nagpipinitensya. Tapos, pag nasaktan, nag-holy kick. Diba? Familiar tayo dyan, sa social media, nagpipinitensya pero may holy kick. Tapos nakita ko nung isang araw, humahampas na rin pala sa Jesus. Diba? Siya na yung humahampas. Hindi, humahampas talaga siya. Baliktad na, may koronang tinik, mas nakaputi, pero siya yung humahampas. Grabe, yun na pala ngayon. Diba? Ibig sabihin, ba't ganon? Kasi panatiko lang tayo. Pero dapat, we are not just fanatic. Dapat talaga meron tayong relasyon sa Panginoon. At dito po sa simbahan, dapat hindi lang po tayo tagapakinig lang. Pastor, dahan-dahan nga. Again, sasabihin ko po, sa simbahan po, hindi po tayo dapat tagapakinig lang ng mensahe. Dapat, sige sa simula, makikinig tayo, but after a weeks, how many weeks ay dapat may ginagawa na rin po tayo. Hanggang sa mag-encounter na tayo, diba, mag-aral na rin tayo, makikinig tayo, magla-life group na rin tayo. Why? Because we put the interest of God, not just the interest of your friend na nag-invite sa'yo. Baka hindi ka i-invite, dadalo ka,
Magkukumit ka kasi meron ng binhi ng Espiritu Santo. Yun yung interest ng Diyos. Amen po ba? It is the guarantee. That's the deposit. At may interest yun. Kasi kung ganun pa rin tayo, gaya ng dati, you know what? Kung ang buhay pa natin ay gaya pa rin ng dati, dadalo lang, magsisimba lang, tapos uuwi, mga kapatid, kung ang buhay natin ganon, wala po tayong pinagkaiba sa dati. Ganon din naman dati, makikinig ka, sasawsaw ka, uuwi ka. Amen? Dapat habang tumatagal po tayo, dapat nasa-serve na rin natin yung purpose at mission po natin bilang Kristiyano. May kausap pa ba ako? Amen? Huwag na, ganun din, kung di rin tayo na iba, anong pinagkaiba natin? Wala naman nabago sa atin. What we need is a new life. Christianity is not a religion, but Christianity is a new way of life. New purpose, new vision. May vision na tayo, may mission na tayo, at alam niyo yung purpose niyo. Hindi habang tumatagal, lalo lang tayong bumabalik sa dati. Dapat hindi ganon. Pabalik na nga si Lord, pero tayo, pabalik naman tayo sa dati. Mali. Pabalik na si Lord, dapat tayo paabante na ng paabante. Wala nang atrasan, wala nang sukuan. Amen po ba ron? New life. Sabi ng quote, Jesus' resurrection didn't make bad people good, but He came to make dead people alive. Amen po ba ron? Hindi lang tayo magiging good, di ba? Yung bad turning to good. Yes, it is good. Pero hindi yun ang motive. Kasi maraming ibang religion, mababait naman eh. Mas mga gagalang at courteous pa sa atin. Pero hindi yun ang intensyon ng Diyos. Ang intensyon ng Diyos, yung mga patay na espiritu ay maging totoong buhay. Amen po ba ron? Talagang buhay. Hindi tayo pang New Year's resolution lang. Amen? Hindi namatay si Jesus para sa New Year's resolution. He came for a real resurrection. Hindi New Year's resolution. Gandang quote yun, ha? Sige. Pangalawa, anong significance at ano ang benefits ng resurrection ni Jesus is what we call new hope. Sabi nyo nga, new hope. New hope. Kanina, new life. Pero hindi lang basta new life, what we need is a new hope. Magkaroon talaga ng bagong pag-asa. 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He caused us to be born again to a living hope. Diba? Na born again tayo para sa isang, diba, buhay na pag-asa. Paano yan? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kapatid, kaya pala nabuhay si Jesus, hindi lang para mabuhay ka, kundi para mabuhay tayo ng puno ng pag-asa. Amen po ba ron? Kapatid, bagamat parang nawawala na tayong pag-asa sa bansang Pilipinas, gusto na natin pumunta sa Mars, sa Moon, diba? Kaya ngayon nasa, naghahanap na ng, diba, nag-investigate na yun. Ano ba itong, diba, sa Moon, ikutin natin ang globe. Ikutin natin, punta tayo sa Moon. Ano ba yung hope natin? Sana ang hope natin kay Lord. Maraming tao, ang pag-asa kasi nila, nandoon sa tao. Amen? Pag wala yung friendship ko, hindi na rin ako dadalo. Hindi po ang pag-asa natin ay doon sa tao. Hindi po ang pag-asa natin, nakaasa tayo sa presidente. Kasi pabago-bago ang presidente. Hindi rin ang pag-asa natin na kay Manny or na kay Bombay. Maniningil ng utang or ng buwis. Diba? Yung iba sa atin, marami ang pag-asa nila, nasa bagay or nasa pera ang pag-asa. Sino po dito ang may problema? Walang problema, how to be you. Diba? Lahat po tayo may problema, pero ang tanong, ano ang nasa isip mo? Diba? Kung tayo ay may problema, iba-ibang problema yan, malaki, maliit, ano ang nasa isip mo kapag ito ay dumating sa'yo, solve na ang problema mo? Isipin nyo nga yun,
Ano ang nasa isip mo ngayon na kapag ito dumating, solve na ang problema ko? Kadalasan, ang sinasabi ng marami, kung may pera lang sana ako, pogi ko sana ngayon. Kung may pera lang sana ako, wala akong pekas-pekas sa muka. Kung may pera lang sana ako, sana nakapasyal na rin ako doon sa lugar na yon. Diba? Sana nasa Bataan na rin ako. Marami tayo, ang dahilan natin, ang solusyon natin, ang pag-asa natin, kung may pera lang sana ako. Tama po ba? Sabihin ng marami pera. Pero totoo ba na ang sagot natin, parehas ang sinabi ko? Karamihan sa atin, baka yun ang mindset. Kung may pera lang sana ako. Ba? Ang dami natin, alam mo, minsan nagbibiro kami may asawa. Alam mo, parang okay naman tayong dalawa. Alam mo, isa lang kulang sa atin. No? Ano sagot? Di ba? Parang yun na lang, parang pera na lang ang solusyon. You know what? Kung pera ang solusyon, bakit marami pa rin? Especially yung mayayaman na nga sila, mga sikat na, artista na, pero bakit nagpapakamatay? May pera naman. I mean, natanong niyo ba yun? So, ibig sabihin lang, hindi po pera ang tanging solusyon sa maraming bagay sa buhay natin. Amen po. Hindi pera ang sagot. Baka naiiba tayo ng perspective. Baka kasi, ayun ang sabi ng Bible eh. Those people, the Gentiles long for this. Hinahabol nila yung pera, baligtad na. Dapat ang inuuna natin ang interest ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Seek first His kingdom and His righteousness, and all those things will be added unto me. Amen po ba ron? Na sana ma-refresh tayo. You know what? Kung tayo po ay totoong Kristyano, dapat matutunan natin na hindi pera ang pag-asa natin, kundi ang Diyos who gave us the ability to produce wealth. Malinaw yun. Hindi porket nabigyan ka ng maleta, pipi na tayo. Tama? Hindi porket nabigyan ka ng pera, sunod-sunuran na tayo. Tandaan natin, ang ating pag-asa hindi pera. It is God who gave us the ability to produce wealth. Amen. When we learn to pray, when we learn to acknowledge God, knowing that God is only our hope, that God is our source. Sabihin nyo nga source. Sana si God ang source natin. God is the source of our wisdom. God is the source of our character. God is the source of our power, of anointing. Diba? Yung ating pong affirmation, validation, hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi nanggagaling sa Diyos. Amen po ba ron? Kahit walang pumalakpak sa atin, importante ang Diyos nakalike sa atin, nakapuso sa atin. Diba? Minsan tayo nako-compromise natin because we long for their affirmation, we long for their applause, when we forgot na si God talaga ang real audience. Amen? Sa totoo, darating naman ito sa atin. Pero sabi ng Lord sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Panghawakan po natin ang pangako. Amen? Mamuhay tayo ng tama. Ang pag-asa natin si Lord. Hintayin natin when that time is right, when your heart is right, I, the Lord, will make it happen to you. Pero unahin natin that we need to be right. And the timing is right. And the Lord will make it all things all right. Is that all right? Right. Number 3, last, samahan na po ako ng maganda. Mabilis ba? Patapos na po ako. Pangatlo is victory over death. Ayan po ang benefits po ng pagkabuhay ng Panginoon, the victory over death. 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 55. Sabi diyan, when the perishable puts on the imperishable, the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, oh death, kasi death parang tinatawag eh. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting?
Yan po ang proclamation ni Apostle Paul. Di ba? Yan po ang proclamation ni Apostle Paul, concluding about Christ's resurrection. Kasi yun ang topic po dyan 1 Corinthians 15. Yung muling pagkabuhay ni Jesus. This is a shout of victory para sa Panginoon. Kaya sabi niya, kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Ba, nilamon ka ng victory ko. Kasi ang akala ng demonyo, dahil si Jesus namatay, tapos na. Pero hindi niya alam, nung muling nabuhay ang Panginoon, it is finished. Satan, finish ka na. Amen? Tapos na si Satan, when Christ resurrected, it is finished. Death is swallowed up in victory. O death, kasi lahat ng tao, kinakatakutan yan. Lahat ng tao, pagdating sa kamatayan, nananahimik. Pagdating sa kamatayan, napipipi. Pagdating sa kamatayan, pwedeng magsinungaling. Pagdating sa kamatayan, pwedeng magtago. Lahat gagawin para to save himself. Kasi ayaw natin maranasan ang kamatayan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag or sting? Sabihin nyo nga sting. Diba? Ayan ang panlaban ng kamatayan eh. Yung sting. Kumbaga sinasabi lang ni Lord, nasaan ang angas mo? Ang yabang mo kanina, kaya mo panalo ka na. Where o death is your sting? Saan ka ngayon? Ama, masabi na, pakita mo kung sino ka. Isang ganun ang natin eh. Pero pinakita ni Lord the moment He was resurrected. Quote, God did not roll over the stone so that Jesus can go out, but for us to have access to come in, to witness His power over death. Sabi ko nga kanina si Jesus, ba't hindi na lang siya tumagos? Kaya niya, pero hindi niya ginawa. Hindi niya pinakita sa maraming tao na siya ang nagbukas ng malaking bato. Pero gusto lang ipakita ng Panginoon, makita ng mga tao, makita ng mga His followers, His disciples, na yung bato ay gumulong. Actually, ginulong siya ng malaking angel. Para saan? For those people to come in, to see, to witness na si Jesus ay buhay at may kapangyarihan sa kamatayan. God, Jesus won over death. At maging tayo, yun po. Kung meron po sa atin, natatakot tayong mamatay, takot tayo sa kamatayan, may sakit ang mga mahal natin sa buhay, nakakatakot talaga, lalo na kung walang Kristo. Pero sa verse po na yun, yung binasa po natin, mahalaga dapat bawat tao. We must not caught dead without Jesus. Kung mamamatay sana tayo, kung meron tayong mahal sa buhay, na alam natin na may sakit, may karamdaman, Kristiyano ka, tayo ang spokesperson ni God. Tayo ang ambassador ni God. Speak life to those people. Tayo na ang magsalita. Kilalanin mo ang Diyos, i-acknowledge mo that God is real, that Jesus is what we need for us to be saved. Amen po ba? We have to witness because Christ has power over death. Amen po ba? Another illustration gusto kong bigyan. Naranasan niyo na po bang manood ng isang nakakatakot na movie? Naranasan po natin? Pero, alam niyo na yung ending ng movie na yon. Ba? Ama, pero minsan wala na excitement o minsan tayo natutuwa pa rin. Diba? Minsan, ang application po noon sa buhay po natin, nakakaranas tayo ng mga sakit. Sa buhay natin ngayon, nakakaranas tayo ng breakup. Minsan, nawawalan tayo ng trabaho. Nagpapanik tayo sa galaw ng mundo natin. Bakit? Ba't tayo nagpapanik? Samantalang alam naman natin yung ending. Amen? Ganon din po yung sitwasyon po natin mga kapatid. Knowing that Christ had risen from the dead. From death, He overcome death. And He has life. Si Jesus po ang ating pag-asa, ang ating buhay.
Minsan, maranasan man natin, makarinig man tayo ng masamang balita o pangit na balita, knowing that God, Jesus resurrected from the dead, para tayo nanood ng movie na na-spoil na sa atin. At gano'n ang ginagawa ko ngayon sa inyo ngayon. Hindi spoil natin yung mga maaaring mangyari sa atin. Mahihirapan tayo, dadaan tayo sa pagsubok, magkakasakit yung anak natin, mararanasan natin ang hirap, pero yet still, God overcame those things. Amen po ba? Kung pinakita na pala sa atin ni Lord, ba't ba tayo mamumuhay doon? Ba't kailangan pa natin mamuhay na taliwas sa ating pong karakter, sa ating panawagan? Kung binigay na pala ni Lord, anak, ito ang end result mo. Anak, dito ka pupunta, panglangit ka. In-spoil na ni Lord. In the end, we win over death. Amen po ba ron? May natutunan po ba? Tayo po tayong lahat as we pray. At bago po tayo mag-breaking of bread, manalangin po tayo. Hallelujah. This is the message of the Lord. Tetelestai. It is finished. Christ paid in full. At ang katuparan, katibayan na nabayaran ni Jesus ay ang kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba ron? Binigyan tayo ng new life. Yung resurrection po na yun, God gave us a new life. Hindi para maging mabuting tao, kundi para maging buhay na tao na may purpose. Magampanan natin, layunin natin for this new life. God gave us new hope. Ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang pagkabuhay gave us new hope. Hindi nakabase sa pitaka, sa pera, kundi nakabase ang ating pag-asa sa katapatan po ng Diyos sa buhay po natin. At yung kamatayan ng Panginoon, binigyan niya tayo ng victory over death. Na kahit anumang nakakatakot na senaryo dumaan sa buhay natin, alam natin na in the end, at the end of the day, panalo tayo dahil ipinanalo na ni Kristo. Amen po ba ron? Ngayon po, ngayong Resurrection Sunday, inaalala po natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Sana wag po tayong uuwi, mga kapatid. Huwag kayong lalabas sa pintuan ng kwarto na to na dala-dala para natin yung bigat ng kahapon. Yung mga deception ng demonyo na hindi, ganito lang tayo. Hindi, ganyan lang. Kapatid, walk as we have received. Walk as we have resurrected from death to life. Magdala tayo ng pag-asa, magdala tayo ng buhay. Punuin natin ang ating kaisipan ng salita ng Panginoon. Punuin natin ang mga declaration ng Word of God, ng salita po ng Diyos. Kung naigulong na ng Lord yung malaking bato, a huge stone na igulong, anong bato ng problema na hindi kayang itulak ng Diyos sa'yo? Utang, kayang itulak ni Lord yan. Yung mga broken relationship, kaya niyang buuin muli yan. Yung mga karamdaman at sakit mo, maaaring sa iyong pamilya, kaya niya pa rin niyang pagalingin. Amen po ba ron? Kapatid, iwan na natin yung patay ng nakaraan. Why? Because Christ is alive. That Christ is risen from the dead. Kapatid, speak by faith, walk by faith, that Jesus is alive in our lives. Hallelujah. Sige po, awitan po natin ang Panginoon as we prepare sa ating pong breaking of bread. Come on, let's worship. Let's declare the praises of God. Hallelujah. And all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all thunders the world has never known, above all wealth and treasures
thought of me. Above all, you've been crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Hallelujah, Jesus. Above all. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong salita. Tetelestai, it is finished. Binayaran mo, Panginoon, lahat. Salamat, Panginoon, at hindi ka, Lord, na natiling patay. At ngayong araw, Panginoon, we pray na sa bawat isa na naririto, Panginoon, punuin mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ang bawat isa na kami ay makabangon, Panginoon, sa aming mga sitwasyon at maharap namin, God, yung aming mga pangarap para sa iyo. Pangarap namin, Lord, para sa aming pamilya, pangarap namin sa aming mga anak, sa aming mga negosyo, sa aming simbahan. Lord, help us to walk in a place, Panginoon, na hindi po kami, Lord, biktima, kundi kami now ay victors, O God. Lord, tulungan mo kami, Lord. Kung ikaw ay nabuhay na mag-uli, Panginoon, walang imposible sa iyo. Kaya mong buhayin muli, God, ang aming mga namatay na espiritu. Sa pangalan ni Jesus, God, in the name of Jesus, there is life. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is resurrection. Panginoon, the tomb is empty. Punuin mo, Panginoon, kami ng iyong biyaya at ng blessing, O Diyos. Ama, salamat, God, for this morning. To you all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.